inyo lahat. Ito ang Balitang Joseph. Sa una ng mga nagbabagong balita, Grace po, formal lang naghain ng kandidatura. Naghain na ng formal na kandidatura si Senadora Grace po bilang pagtakbo niya bilang presidente. Sinamahan naman siya ng kanyang ina na si Susan Roses at asawang si Dora Daniel Misael Villamanzares bilang pagsuporta. Magandang araw po. Kasalukuyan po tayo ngayon nasa Comelec. At kakamustahin po natin ang ating senadora na si Grace po at ang former DILG Secretary na si Magamis. Magandang araw po sa inyo po, Senator. Bilang formal na po kayo nakapaghain ng inyong kandidatura, ano po ang inyong plano sa darating na eleksyon? Gusto ko ay ipagpatuloy ang simula ng aking ama. Tumulong sa mahihirap at panaganap at ang maayos na lipunan. Ating pipigilan ang pagkalat ng krimen at illegal na droga. At bibigyan ng pansin ang may kapansanan at senior citizen. Walang maiiwan, sabay-sabay tayong aangat at uunlad. Maraming salamat po, Senator. Nakamustahin din po natin po ang former DILG Secretary na si Magamis. Magandang araw po sa inyo po, former DILG Secretary. Bilang po makapaghahain na po kayo ng inyong kandidatura, ano po ang inyong pong plano sa darating na eleksyon? Ang plano ko sa darating election ay patuloy maglilibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kung saan maghanap ang katiwalian ng kahirapan. At mapagkumbaba po ang humihingi na suporta sa inyo upang iboto at suportahan ako sa darating na eleksyon. At sama-sama na ipuntahan at sama-sama tayo lalaban sa katiwalian. Maraming salamat po, former DILG Secretary. Balik sa inyo yan at Regine. Salamat, Joaquin. Samantala, pumutok naman ang balitang may nagtatanim ng mga bala sa mga bagahe ng mga pasahero ngayon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tuloy, ang mga pasahero ngayon ay nagbabagot ng plastic sa kanilang maleta upang makaiwas sa ganitong pambibiktima. May ulat dyan ang kasama namin si Jello. Salamat yan. Magandang umaga po. Sa Pilipinas na ay laganap ang tanimbala sa mga palikaran. Kaya dapat tayong mag-ingat. Kakausapin natin ng isang mamamayang Pilipino na bumabiyahe papuntang ng bansa. Mga ano pong pangalan niyo? Sana. Ano pong klaseng pag-iingat po ang ginagawa niyo upang hindi mabiktima ng tanimbala? Nakalutan ko ng plastic ang aking bag para hindi malagyan ng bala. Sa tingin niyo po, kasabwat po kaya ang mga checker po ng bag na tumitingin sa mga bag na nagtatanong sa mga bala? Pwede rin kasi sila din ang nag-check ng mga bag at posible din na sila ang maglalagay. Salamat po. Ayun nga, maglaganap na tanimbala sa Pilipinas, mga balikaran sa Pilipinas. Kaya kailangan natin mag-ingat. Yun lang po at maraming salamat. Back to you, Yana. Salamat, Zeno. Iyan po ang mga unang balita sa umagang ito. Magbabalik po kami matapos lamang ang ilang paalala. Bakit ganon? Sinabot ko naman. Ayaw kuminis. Girl, tama na ang
Muli pong nagbabalik ang balitang Joseph. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Mga Bulakenyo, ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Lando. Hanggang sa mga sandaling ito, tila hindi pa rin tuluyang nawawala ang epekto ng nakaraang bagyong Lando. Patunay nito ay ang mga ilang lugar sa Bulacan na may baha pa rin. May ulat dyan si Jen. Salamat yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon nga ay may baha pa rin sa lalawigan ng Magunod. Pati na rin sa iba pang lugar sa Bulacan. Kaya ngayon, ikaumustahin natin ang mga tao dito. Kasalukuyan din dito, nagbibigay ng relief goods. Ate, ano pong pangalan niyo? Corazon po. Anong Corazon? Lumigas po ba kayo sa bahay ninyo papuntang evacuation area o natili po kayo sa inyong bahay? Lumigas po kami sa malapit na evacuation center kasi po umaabot na po sa hanggang hita ang baha sa aming bahay. Kamusta naman po ang inyong pananatili sa evacuation center? Okay lang naman po, pero hindi po sapat ang mga pagkain nandoon. Eh nga po, kinakailangan nga po natin tumulong sa kanila upang madagdagan ang mga tulong na relief goods. Kaya po kailangan natin makaisa sa kanila. Yan lang po. Back to you, Salamat, Zeno. Para sa ating balitang sports, narito si Earl para sa kanyang ulat. Salamat, Regine. Nandito ako sa Smart Araneta Coliseum kasama ang tatlong magagaling na players ng Letran. Ikaw, ano ang masasabi mo na nanalo kayo ng hindi nakakala sa NCAA? Masaya kami. Pinagkaloob talaga sa amin ng Panginoon na manalo kami at hindi po namin inaasahan na mananalo kami ngayon ng taon. Ikaw, ano lang ang masasabi mo? Masaya dahil hindi namin inaasahan na mananalo kami dahil sa pagsubido ang mag-ensayo, nagawa namin tagal ng isang mega. Ang huling tanong, paano ninyo natalo ang Sangreda? Kaya namin natalo ang isang mega kasi sa nagtutulong-tulong namin parang sabi kanina ni Ken ang prosegido. Sabi namin, kapag kami nanalo, mabuti ang graduation namin. Ayun nga ang mga balitang sports. Back to you, Regina Tiana. Salamat, Earl. Dumako naman tayo sa balitang showbiz. Gian, pasok. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang pinakasikat na lamang sa buong bansa at pati na rin sa ibang bansa. Sina Alden Richards at May Mendoza. Hindi na talaga mapipigilan ang pagsikat ng Alda Drafting. Matapos silang magtala ng 41 million tweets sa Twitter gamit ang hashtag na AldaTV lamang panahon. Na-feature na rin sila sa iba't ibang TV and media news tulad ng BBC, CNN, Bloomberg, BuzzFeed, at marami pang iba. Aabot sa Amerika, Australia, Singapore, Italy, at iba pa. Maging sina Brian White, Taylor Swift, at iba pang international personalities ay aware na rin sa pabebe-wave na pinasikat ng Alda. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung isang araw ay i-guest ni Ellen DeGeneres, sila Alden at May. May nag-alden, tutuhanin na mic. Tama ang alam. Hey, may pag-asa ba si Alden? Wala namang imposible. Ano pa ba yung dapat abangan sa kalye, sir? Madami pa kayong dapat abangan sa ating serya. Abangan niyo
Salamat po. Salamat, Gian and Chanel. At iyan po ang mga balitang nakalap namin sa araw na ito. Ito ang balitang walang kinikilingan. Walang kasinungalingan, balitang Joseph lamang. Muli, ako po si Regine Padilla. At ako naman si Yanan Ler. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga ka-Joseph.